May paraan pa ba para mabago ang ganitong kalagayan? Aminado naman ako na may ningas kugon ako. Itong ningas kugon na to, hindi lang to para sa bata, para sa lahat to. Bata, matanda. Pero yung importante dito, maging aware tayo ano nagiging effect sa buhay natin, hindi sa buhay natin but also to the people around us. When the time comes na nahihirapan ka, balikan mo lang. Bakit ko nga ba gusto gawin to? Okay, sige, it's for my future self. Oo nga, no? Hindi naman dapat lagi instant, katulad ng mga pansit kanto na kinakain natin, no? Usong-uso na naman ang New Year's resolution. Ito yung gusto nating magkaroon ng bagong goal. Gusto nating pumayat. Gusto nating maging maputi or kuminis, mawala yung ating mga pores or dumami ang ating mga savings. So excited na excited tayo sa una. Pero pagdating sa gitna, mawawalan tayo ng interest. Ang tawag dito ay ningas kugon. Ano ba ito? How can we overcome it? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. This is a safe place where we explore life, discuss ideas, and create relevant talks. Welcome to Life Talks. Ano nga ba ang ningas kugon? Na research ko, no, ang kugon, ito ay parang hay na madali siyang masunog and eventually nag-fade agad. So nagpa-parallel siya sa behavior natin na sa una magaling, sa una excited, may enthusiasm, and then hindi tinatapos, nawawala ng momentum at nawawalan ng interest. Ningas kugon yon. And nangyayari yon halos lahat sa atin. Importante maging aware tayo at ano nagiging epekto nito sa ating mga buhay. Meron tayong question dito. May mga karanasan ka na ba ng ningas kugon sa inyong buhay? Paano mo ito na-handle? Nako, napakadami. Hindi ko na mabilang. Kasi 'di ba, ako nagiging excited din ako, especially kung nagkakaroon ng new idea. Sige, gawin na to. Push! Laban na to. Tapos biglang pagka nagkaroon ng challenge, titigil na. Yung mga ehemplo nito, no, sa buhay ko, let's say, sige, gusto ko mag-exercise. Parang mag-a-add to cart pa ako niyan, bibili pa ako ng kung ano-ano dumbbells na hindi ko rin naman gagamitin talaga, di ba? So, nangyayari sa akin yan. And ano pa ba? Minsan yung sa pagkain, sige, babawasan ko na yung dessert. Pero pag nakita ko, binuksan ko yung freezer, may ice cream, naku, patay tayo dyan. So, nangyayari din sa akin yun. What helped me para at least ma-overcome yun is kung sakali talagang may pinili akong gustong gawing habit. Let's say, gusto ko mag-exercise. And when the time comes, tinatamad ako. Ayokong gawin for whatever reason or busy ako. Itatry ko talaga siyang gawin. Minsan kasi talaga life happens nagsasabay-sabay lahat. So, what I will try to do, kahit hindi ko gusto, gagawin ko. Sometimes kasi doon tayo bumibitaw When we don't feel like doing it, may sinabi ang iyong boyfriend, girlfriend, tas nalungkot ka, parang drop everything, tinigil mo na lahat ng mga gusto mong gawin. So even with that, dapat tuloy-tuloy pa rin. So even if our emotions is not okay, we are not okay, let's continue to do what we are trying to do, kahit mahirap. And let's say, in reality, may times talaga na miss out ko ang isang exercise. Reality yan Pero what helped me, ito nakatulong talaga sa akin to. Tandaan nyo to, never miss twice. Never miss twice. Sige, there are times talaga na wala, na-miss mo na busy ka talaga, may pinagawa sa'yo si boss. Pero bukas, kahit puyat ka, kahit pagod ka, sige, never miss twice. Kasi what happens pagka nag-miss ka ng twice? Magiging thrice, magiging 4 times, tuloy-tuloy na hanggat matigil na. So, pagka dumulas ka, just slide back in that habit or that goal that you want. May question tayo ulit. Ano ang mga halimbawa ng mga bagay na madalas simulan ng mga tao nang may kasiglaan ngunit nauuwi sa ningas kugon? Ayan, katulad ng nasabi ko, exercise, kumain ng tama, sinasabi na, sige, magugulay na ako, hindi na ako mag-sugar, magfa-fat, mag-milk tea, or sobra-sobra sa samgyup, magkakape, hanggat talagang nanginginig na yung puso ko. Yun yung mga ehemplo. And also, yung paggastos, sige, minsan gusto natin na
mag-stick to the budget pero hindi nagagawa. Pagka nag-11-11, 12-12, 1-1, 2-2, 3-3, wala na. Minsan, doon tayo nahihirapan. Another example din, matulog ng maaga. Parang, para sa akin din yata yun. Para sasabihin natin, sige, matulog tayo maaga. 8 hours a day. Parang totoo ba talaga yun? May nakaka-achieve naman siguro talaga nun. No? Pero, syempre, busy ka. Or baka, may bagong show sa Netflix. Or may bagong, may mga bagong pa-activity. Minsan, natitempt tayo na hindi gawin eh. So, kasama yun, pagtulog, maging mas masipag sa trabaho. Di ba? Minsan, sige, gusto ko ma-promote eh. Kailangan, bibo ako. Dapat magiging proactive ako sa mga aking assignments. Yung email ko, sasagutin ko. After 15 seconds, nag-send na ulit. Mga ganon. Pero yun nga, when the rubber meets the road, pagka may mga challenges, nabibitawan natin. Itong Ningas Kugon na to, hindi lang to para sa bata, para sa lahat to. Bata, matanda. Pero yung importante dito, maging aware tayo ano nagiging effect sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin but also to the people around us. Kasi yun yung impact na parang may sinabi ka na gagawin mo, ginawa mo sa una, tapos after a week, tinigil mo. So, how can you be trusted? So, nabibitawan yung bola. So, yun yung importante na hindi lang sa trabaho to, pwede rin to sa personal na buhay, pwede sa relationships, pwede sa business. Yan ang Ningas Kugon. Another question, bakit kaya madalas mangyari ang Ningas Kugon sa ilalim ng kultura ng Pilipino? Ito, parang was trying to research about it. Saan pa nanggaling ang Ningas Kugon? Ba't siya nakadikit sa Filipino culture? And as I was discussing kasama yung wife ko, ano nga ba? Wala tayong makuhang origin. Pero 'di ba, just like what we mentioned, itong Ningas Kugon, ito yung parang excited ka sa simula, tapos biglang bibitaw ka. So, we are trying to conclude, ano nga ba? Wala kasi tayong ma-research ito. I might be wrong on this, pero siguro dahil Filipinos, medyo emotional tayo, di ba? Emotional tayo, parang ramdam mo yung mga emosyon ng mga tao sa pag-decide, sa paggawa ng mga bagay-bagay. And then, when the emotions is not there anymore, minsan nasasabay yun sa mga activities or mga commitment natin. Kaya siguro, ganun yung nangyayari na sa Filipinos na medyo rampant or nagiging trait yung yung Ningas Kugon. Baka pagka nawala ng emosyon or yung passion, titigil na tayo. Pero yung importante, kahit naging prevalent siya sa neighborhood, sa Filipino culture, it's something that we can break, that we can overcome it. Kaya nga nandito tayo sa video natin so that at least kung feeling natin na you are being affected by this, sana makatulong yung video na to bring awareness and so that it can bring change to your life. Another question, paano natin masusugpo o mababawasan ang Ningas Kugon sa ating sarili at sa iba? Here are 3 things that has helped me para maiwasan ang Ningas Kugon. Number 1 is to be accountable to others. If we have a goal, gusto natin magpapayat. Although sa akin, parang wala nang pag-asa, Meron kong papayat, magpaputi, or yung keenness ng skin, makaipon, and in the moment na hindi mo nagawa, there should be people who you trust, who can call you out para sabihin, bro, nag-slip ka na naman sa pagkain mo ng ice cream. Itigil mong kalokohan mo. You should have those people. And yung maganda dito, people can call you out not just when they are with you physically, but they can call you out pag nakita nila sa Facebook na, biglang nag-post to, kumain sa restaurant ng ice cream. They can call you out. Pwede ka nilang tawagan, pwede ka nila i-PM, i-DM. Yun yung maganda doon. Kasi may mga times na dadala tayo sa saya, sa sarap. Pero kung may external people who can call you out, pwede mo matuloy-tuloy ang iyong goal. So that's number 1. Number 2 is kung may goal ka, break it down into smaller goals. So kung gusto mo, sige, gusto ko magpapayat. Okay, that's like a very big generic goal. When you say magpapayat, sige, break it down into smaller goal. Sige, number 1, siguro pwede mong gawin, less ang kain mo ng carbo and sugar. Ayan. Another breaking down of task, what you can do is exercise regularly in the morning. Ayan. So, you break down the goal, whatever you want. So, yun yung second tip, yung break it down into simpler task. And then, of course, number 3, do it even when you don't feel like it. Para ma-break natin ang Ningas Kugon,
it needs to have consistency. Tuloy-tuloy lang, perseverance lang. Even if you don't feel like it, let's just do it, push it, and eventually, kahit talagang nahihirapan ka, masasanay ka rin, tutuloy mo lang yan at ipupush mo yan. Here's another question. May mga paraan ba tayo para magbigay ng inspirasyon at suporta sa iba upang mapanatili ang kanilang dedikasyon sa ibang bagay? Siguro yung mga paraan para makatulong sa atin is remember why you are doing it. To begin with, kaya mo nga ginawa kasi gusto mo yung goal na yun eh. May epekto sa buhay mo, sa epekto sa buhay ng ibang tao. So, when the time comes na nahihirapan ka, balikan mo lang. Bakit ko nga ba gusto gawin to? Okay, sige, it's for my future self. Para at least mas maging healthy, mas maging financially independent. So, balikan mo lang kasi minsan we get crowded and clouded with a lot of things. So, just go back why you are doing it. So, that's number one. And ito, may second tip rin ako, no, pandagdag. Take your rest. Magpahinga ka. Because there are times kaya nga napuputol kasi talagang you are forced to cut it kasi pagod na, puyat na. So take your rest. Okay lang magpahinga. Schedule your break. And even if you are resting, you're being productive kasi yung mga muscles mo nagre-recuperate. So yun yung makakatulong. So yun yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Another question. Sa inyong palagay, anong mga aspeto ng kultura o yung lifestyle natin na nakakaapekto sa Ningas Kugon? Siguro yung sa akin, no, yung nakakaapekto sa Ningas Kugon dahil we are so used to instant and sometimes pag may mga gusto tayo, hindi natin nagawa, titigil tayo kasi feeling natin, nag-effort ako dito, bakit parang wala pa yung mga result? We need to remember that there are things that you need to give yourself a chance to succeed. Hindi ibig sabihin sinimulan mo na automatic the results that you want will be there. Give your chance at least to succeed. So when it's not panning out, when you feel like it's a failure, quote unquote, relax ka lang. Great things take time. So hinay-hinay lang. And yun, that's because yun nga, yung perspective natin na dapat instant. So kung magkaroon tayo ng awareness na, hindi naman dapat lagi instant katulad ng mga pansit kanto na kinakain natin, no? Pero yun nga, if we want to do things of significance and to really achieve our goals, we need to persevere, wait, push, and believe na it will work out eventually. Okay, another question. May paraan pa ba para mabago ang ganitong kalagayan? Aminado naman ako na may Ningas Kugon ako. Yes, definitely. Siguro yung makakatulong sa'yo and nakatulong sa akin, kung meron kang gustong gawin is what you need to do, change your environment. There are times kasi kaya hindi natin natutuloy yung mga bagay-bagay kasi baka sa lugar when we want to do that new goal, may mga detractors, may mga negative na mga tao, or baka nandun yung mga temptation na para instead na gawin mo yung goal mo, magko-computer ka, magsi-cellphone ka, diba? So change your environment para at least it can really help you. Also, what can also help you, pangalawang tip yun, no, is to choose carefully who you will associate with. Malaking bagay yung mga tao na nakapaligid sa iyo. If yung mga tao na nakapaligid sa iyo, sila yung mga tao pagka may goal, parang wala lang, hindi na nila nagper-persevere, malamang baka maging ganun ka rin. But if you surround yourself with people who are really persevering, achieving, may mga mahirap na bagay na ginagawa, medyo it will rub it sa iyo mapupunta sa iyo yun So, choose your friends, the people who you associate with wisely. Makakatulong sa iyo, again, change your environment, yung mas maging conducive sa iyo, reduce yung mga barriers para tamarin ka. And then number 2, carefully select the people who you will associate with. May tanong ulit. Paano ba makakaapekto ang Ningas Kugon sa taong nakapaligid sa akin? That can be your family, that can be your mom, your dad, your boyfriend, your girlfriend, o baka pati aso mo, di ba, maapektuhan din.
makakaapekto kasi talaga yun. Because if you set a goal on doing something, o sige, gagawin mo nga siya. Pero after a while, maybe after a week, after 2 weeks, or pag tinamad ka na, hindi mo na gagawin. So, the expectation of people na sinabihan mo na aayusin mo yung ganito, pero biglang tumigil ka, talagang magugulo sila. Sabi mo, tutuloy-tuloy mo yung commitment mo, yung paglinis mo ng bahay o pagligpit ng ganito, dahil hindi mo ginawa, instead na ikaw yung gagawa, sila ang sasalo nun. So, tandaan natin, dahil nga sa Ningas Kugon or hindi natin tinutupad ang ating mga commitments or yung mga yes natin, may sasalo. So, hindi nga ikaw gumawa, pero sila ang maapektuhan. Yun yung mga implikasyon ng Ningas Kugon. Kaya nga dapat, kung nagsabi tayo ng mga commitment natin or may goal, try natin na tuloy-tuloy natin yan. There's another question. Paano ma-handle ang setback and failure? Kung tinatry mo naman talaga mag-goal pero talagang nothing is happening. Alam mo, nakaka-relate ako sa'yo. Nangyayari sa akin, masakit nga di ba? Parang, tutuloy ko pa ba to? Di ba? Magdadrama-drama tayo. Parang napag-iiwanan na ako Di ba may mga ganun tayo So, what will we do if we feel like na parang failure na at walang nangyayari sa buhay natin? Parang, Ningas Kugon lang ako. Ano yung gagawin? Number 1 is really reflect. Reflect on why you are doing what you are doing. Sometimes kasi kaya hindi naman natin nagagawa yung mga bagay na yun or hindi natin tinutuloy yung mga bagay na yun kasi hindi natin alam bakit nga natin ginagawa Parang baka na-hype lang tayo sa ibang mga tao. Lagi natin balikan bakit natin ginagawa yung mga yun. So that's number 1. Number 2 is don't be too hard on yourself. Don't be too hard on yourself. Alam ko, mahirap. Alam ko, mabigat. Pero ganun talaga Yung, grabe, naramdaman ko yung tanong mo Di ba, yung failure kasi, it's something that it will shape you as a person And kung ano man yung goal mo, what will happen is, kung ano man yung mga naging kahirapan, it will shape you for who you are today. So do not detest whatever that is happening. Because there are times talaga na parang feeling natin because we have fallen, wala, parang lagi na lang magiging failure. Huwag niyong isipin yung ganon. You need to remember what happened in the past will not necessarily dictate your future. So do not be hard on yourself. And those things that's happening to you or that happened to you, it will shape you up as a person Dun ka nga gagaling It will shape you for who you are. So do not detest kung ano man yung kabigatan, yung mga failure. Kasama sa kwento ng buhay mo yan Great things happens when you have persevered even with adversity and even with pain. So if you are that person, yung parang nararamdaman mo yung pain and failure, naniniwala ako sa iyo. And there will come a time that you will be vindicated and redeemed with what you will do. So that is Ningas Kugon. Yun nga, yung super excited tayo sa simula, tas biglang bibitaw tayo. So napag-usapan natin, what's important is to build habit so that even if hindi natin feel, magtutuloy-tuloy tayo. Also, yung makakatulong din para ma-combat ang Ningas Kugon is to connect with others and be accountable to them. Kasi syempre may times nagiging emotional tayo kahit tayo hindi na natin matutuloy. And lastly, do it even when it's hard. So kahit mahirap, gawin mo. Even if you don't feel like it, kahit puyat ka, gawin mo. Eventually, magugulat ka that you will become a person that regardless of your emotions, nagagawa mo yung mga bagay na kailangan gawin. Alright, so that has been our talk. And sana nag-enjoy kayo, So, this is our safe place to enjoy life, share moments, and talk freely. Don't forget to follow us at The Manila Times TV.